Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Hindi ko alam kung ano naman ang magiging impact nito kay Sara Duterte at sa kanyang mga supporters. Kung si Attorney Leni Robredo po ay pinaparangalan, samantala ito si Vice President ay iniimbestigahan. By the way, dito po sa isang post o sa isang pahayag ng isang COMELEC chairman is, ano po ito? Masakit po ito para sa side ng ating mga kaibigan na mga DDS o ating mga kababayan na sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga ho, alam naman natin na sila mismo, ang mga taga-suporta ni Vice President Sara ay talagang paniwalang-paniwala sa maling paniwala. Paniwala sila na talagang ang mga DDS ang nagpanalo kay Vice President Sara Duterte noong 2022. Paniwala sila na ang 32 million ay mga DDS. At paniwalang-paniwala sila na ang 32 million ang nagpanalo kay Mr. President Bongbong Marcos. Okay? Pero kitang-kita naman po natin, hindi nga sila umaabot ng 1,000 sa nasabi nilang mga panawagan sa kanilang maisog rally, sa kanilang rally dyan sa Liwasan Bonifacio or sa lalong-lalo na sa EDSA Shrine, mga ka-aksyon, na kung saan is hanggang ngayon is nananatili pa rin ang ilan sa mga vlogger nila na naghihintay na sakaling dumagsa. So ito po, may isang post po dito, no, ng Pilipinas Today. Ayun ang post. Kita niyo po 'yan? Grabe naman ang caption nito, o ang ang naging thumbnail, talagang umiiyak si Sara dito, basahin na po natin kung ano ang naging message ng COMELEC chair. Okay. COMELEC chief kay BP Sara, 32M votes mo, di uubra sa impeachment. Kumbaga, halimbawa, yung boto ni Sara na 32 million ay hindi mapigilan or hindi makakatulong para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayan, tapusin natin. Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official ang kanyang mandato sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik o mapaalis, kasi kinakailangan kahit presidente ng republika ay pwedeng masubject sa tinatawag natin na impeachment. Pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ayun. Okay, so alam naman po natin mga ka-action na nasa Constitution po. Alam natin na elected si Vice President Sara, di ba? Pero hindi nangangahulugan na kapag ang isang opisyal ay elected at nanalo ho siya sa any posisyon ng gobyerno, ay hindi nangangahulugan na hindi na siya ma-impeach. Diba? Nasa Constitution po yan na kapag lumabag sa alituntunin o batas ng Constitution ang isang opisyal at nilabag niya ito ang mga pwedeng mapa-impeach sa kanya, ay pwede po talaga siyang palitan. Maliwanag po yan mga ka-aksyon, mga kakamping, di ba? Ang 32 million na boto ni Vice President Sara, hindi po yan makakatulong.
Hindi po yan makapigil. Lalong-lalo na kung mapatunayan na may paglabag si Vice President Sara sa nasabing Constitution. Di ba? May matutulong ba yan? Wala ho talaga mga ka-aksyon. At kitang-kita ho natin, di ba, na ang puwersa ng mga taga-suporta ni Vice, wala na. Kakaunti na lang. Kakarampot na lang. Kaya kahit ano pa ang gawin nila dyan na panawagan para pababain si Mr. President Bongbong Marcos, hindi ho yan mangyayari. Aabangan nyo din po ang aming panawagan sa January 15 para i-impeach si Sara. Yun po ay freedom din namin. Freedom nyo nga na pababain si Mr. President Bongbong Marcos, pero nabigo kayo dahil walang karamihan na Pilipino na sumasama sa inyo. Pero sa January, sigurado po yan, mas lamang po kami sa inyo karami. Di ba? Alam ko po sa mga kakamping, mga dilawan, at sa mga loyalista, is marami po dyan sa mga loyalista ang pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yan lang po. Malungkot po ito para kay Vice President. Kasi pinagmalaki din po ito ni Vice na 32 million ang nag-elect sa kanya o naglagay sa kanya sa pwesto. Malungkot ito sa kanya dahil hindi kaya pigilan ng kanyang 32 million votes ang impeachment o pagpapaalis sa kanya. Di ba? So yun lang ho mga ka-action. Gini-share ko lang ho sa inyo itong naging ng comedy chair na si George Garcia. Okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.